Sa'yo, ganun? sir, patingin sa'yo. Kasi Kasi, sa akin, napakahalay naman noon. Hindi ko pinapakita yan. Sa asawa ko lang pinapakita yan. grabe ka, sir. Palagay ko lahat tayo nakita natin yung contestant. Opo. Ito hindi trivial matter to ha. Itong usapin ito kasi this goes to the pettiness of some of our government officials. Correct. Oh. That's true. Ito, nakakalungkot kasi Kaya. at that age 20 ka, dapat alam mo na Alam mo lahat na. ng yung mga kagawaran. Eh. Akala ko talaga nagbibiro ka nung Opo. sinasabi mo, pinatawag ni Chairman Garcia. Ito nga, Opo. pinatawag talaga oh. At sabi niya, nais niyang ipaalam at ibigay ang mga impormasyon sa dalaga kaugnay sa mandato at ginagawa ng ahensya. Dagdag pa ng poll body chief na may ibang kabataan pa ang hindi gusto nalalaman ng COMELEC. Kaya't mahalagang paigtingin pang voters education sa bansa. Tama yon, paigtingin natin yung voters education sa bansa. Opo. Pero para ipatawag mo naman ito, para ano? Pahiya. Anong... Parang ganun Hindi, daw saka anong kapangyarihan mo para patawag ang isang botante, ang isang hindi botante Hindi nga botante. Anong jurisdiction mo sa isang pangkaraniwang tao para patawag mo? Kahit ba mabait yung iyong layunin, ay, alam mo, iha, ito yung ganyan. Ang weird eh. Correct. Ano tatawag mo? Nagtaka din ako, sir. Ano ba yun? Sausaw ba yun? Sausawero ba? Sa issue. O ang gawin mo, Ay. ibig sabihin niyang hindi alam, may mga tao hindi nakakaalam ang COMELEC. Kulang yung Public Information Office ng COMELEC. Kung sino mang Yun. namumuno noon, dapat double time. Kasi may eleksyon eh. Now should be the time. At please, ha, mga kasamahan, hindi lahat ng tao ay kilala o alam kung ano yung lahat ng kawani. Hindi pwedeng 100% awareness Yes. sa dami ng Pilipino. Ganun po yun eh. Ang kengkoy parang pikon eh. Katulad ditong ginawa niya rin sa isang abogado. Yun pa yun. Ito napakasama, no? May isang abogado, ang pangalan ay Tony Respicio ba? Yes. Mm-mm. Opo. Siya ay isang abogado, Yes. isang CPA, at isang, IT. may tuturing na nating IT expert, di ba? International daw siya. Oo. Talagang sa world daw siya, nagtatrabaho. Tinignan niya yung sistema ng COMELEC. Sabi niya, mayroong daw rule na, hindi ako election lawyer eh, kaya hindi ko alam ito eh. Opo. Meron daw rule na yung machine, yung PCOS machine ay Opo. i-connect sa internet. Sabi niya, wag niyong gawin yan kasi yan ay mahahack. Ayun. At i-demonstrate ko sa inyo kung paano mahahack yan, ganito, ganyan yan. Yun ay, since siya ay kandidato rin sa Isabela, sa isang Okay. lugar sa Isabela, for vice mayor, Opo. ipinagbigay niya, alam nila doon sa provincial registrar nila, Hindi siya o sa municipal. Sabi niya, hindi ako pinansin, dismissive daw. Ibig sabihin, wala yan, huwag maintindihin yan, di totoo yan. Out of his concern, because a lawyer is an officer of the court, Correct. we are sworn to uphold justice. Nandun sa sinumpaan namin yan eh. At Opo. dapat alam yan ni Chairman Garcia ay magpo-post ako ng video na pwedeng i-hack. Kumbaga sa niya, nakonsensya din Oo, siya. out of his concern. Opo. Tama yung sinasabi. Hindi ko kinakapian, hindi ko kilala yung kumag na yun eh. Opo. Nakita ko lang yun kahapon eh, nung Opo. nag-update ako sa mga panyanyari. Pero ito hindi ko nakita ha, itong Opo. pinatawag ni, ang weird talaga. Ako nawiwirduhan. Nakaka-2 points na anyway. siya. Sabi niya, ito, ganito, ang paraan, mahahack yan, may problema yung system. Anong ginawa ng COMELEC? Dapat yun, sabihin mo, ay, hindi totoo yan, mga kasama, mga kababayan. Yes. Hindi totoo yan. Mag-video ka rin. I-explain mo kung bakit Sagutin mo. hindi pwedeng i-hack kahit nakalagay sa internet. Kasi sabi nito isa pwede. Pwede. Alam nyo, that is a matter of public concern. Yung sinabi ni Atty. Respicio, Opo. that goes to the integrity of the electoral process. Ha? Kasi kung nahahack yan, may problemang malaki. Correct. Kasi elections are the lifeblood, the very essence of a democracy. Kung hindi maayos, parehas ang eleksyon mo, kung hindi tama ang resulta ng bilangan, kung may problema ang resulta ng eleksyon, masisira ang yung faith, yung paniniwala ng tao sa ating sistema ng gobyerno. Dapat sa atin lahat ng changes in government dapat ay within the boundaries of the Constitution. Yun. So, sinabi nito, bossing, may problema ang system mo. Hindi naman niya sinasabing si Garcia ang may problema. Oo. At saka kung wala mang problema, sang-ayon kay Comelec Garcia, pwede niyang hingin yung side ng isa. Side nila. Side.
iharap mo yung IT mo, Correct. yung mga expert mo. Explain pa, Oo. explain din. Sabihin nyo, ay, yung sinasabi ni Atty. Respicio ay mali. Ayun. Yan. Hindi po tama. Ito ang tama. And let Yun. the people decide. Hindi mo sila yung tinitesting nila. Opo. Ang trabaho nila, may isang system, kukuha ka ng hacker. Di ba? Ang hacking bawal. Pero merong ethical hackers. Opo. Ang trabaho nila, ito yung system namin, labaw bangko. Tignan mo kung hack mo. Yun. Para alam namin, pag nahack mo, sabihin mo sa amin paano mo nahack para ma-remedyohan. Yes. Yun. Sa halip na ganon ang gawin ni Garcia, ba't galit na galit siyang sinasabi, oy, fake news yan. Parang inamin Hindi niya kaagad kami eh, mahahack. Ha? Mali ang ginagawa niyan. Ba't nagpo-push siya? Nasisira yung kumpiyansa ng taong bayan sa Yeah. eleksyon. Hindi, demanda namin yan. Pag-dispar namin yan. Patatanggal namin ang lisensya bilang CPA. Bakit ka nagagalit? Yun. Nasa freedom of expression yan, Bok. Ha? Pare ko, ano bang nangyayari sa mga tao kapag sila ina-appoint sa public office na Yun. nakukurta ang utak at nawawala yung kanilang knowledge sa Oh. konstitusyon? Yun sinasabi yung fake news, fake news, fake news. Alam mo, hindi mo pwedeng pigilin niyang magsalita ang mga tao whether you agree or not. Kung Ayun. sinasabi mong fake news, Patunayan. patunayan mong fake news. Correct. Yun. Patunayan mo muna hindi yung nag-react agad. Eh, paano kung tama yung tao? O hamunin mo, kung ako si Garcia, hahamunin ko eh. Malaki. Gano'n, nahahak. Sige nga, punta ka dito. So, yun ang invite Tony Respicio. Halika nga, Tony Respicio, punta ka dito. Sige, I-challenge niya rin. tawag media. Media. Eto, Comelec. Eto si Tony Respicio. Opo. Paanda rin namin yan. Sige nga, ihak mo. Yan. Yan. Kasi sabi mo, mahahak mo eh. Ayan, opo. Sige, ihak mo. Pag hindi niya nahak, di pahiya siya. Tapos ang usapan. Tsaka hindi dapat puputok ng ganun. Ang kung di siya problema, nagalit bakit hindi niya gawin yun? Ba't natatakot ba siyang mahak? Is there a problem with the system? Di ba nagkaroon na nga ng, ng expose Opo. ni Congressman Marcoleta tungkol dyan sa system na yan? Opo. Yung Miro? Oh. Oh. Bakit praning? Yes, bakit sinasabi niya, hindi naman onion skin kami sa Comelec, hindi kami balat sibusin namin. Ganun yun. Bakit praning? Bakit ba lahat ng tao rito sa gobyerno ito ay praning? Do not shoot the messenger. The way to do it, huwag mong takutin. At chairman, yung mga tao na nagpo-point out ng problema ng electoral system o ay may tinatago. Di ba? Opo. Lalong-lalo na ikaw ay appointee ni Pangulong Marcos. Ikaw ay may reputation ka na as an election lawyer na ikaw ay nag-engage sa mga bagay na para sa iyong kliyente na dinidepensa mo siya. Ibig sabihin, meron ka ng mga built-in na mga biases. At ikaw ay abogado ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ikaw ay may ginagawang kalokohan dyan. Wala tayong pruweba nun. Ngunit, kung meron mang agam-agam at the back of the minds of the people na ikaw ay may kinikilingan dyan, tanggalin mo. Kasi that is how you preserve and promote the integrity of the Comelec and restore or huwag nang restore, sabihin mong may kumpiyansa na tayo and maintain Opo. the faith of the people in the electoral system na walang anomalya ang mangyayari etong Mayo. Yun ang way, hindi ididemanda mo. Ang lumalabas bakit? Why are you shooting the messenger? Messenger lang naman yung mga tao. System mo ang pinupuna. Pakita mo, na impregnable. Ayun. Na impregnable yung system ng Miro na may na-expose na nga tungkol dyan si Congressman Marcoleta. Ayan, factual lahat yan. Ngayon, kung gusto mo akong idemanda, go ahead. Sige. Wag naman. Hindi, kasi nakakainis yung ganung May sinasabi lang yung tao, teka, tignan mo to, nahahak yan. Opo. Magagalit ka. Ayun. Tingnan mo kung totoo, hindi muna. That is how it's done. But under this administration, paranoia seems to be the new normal. Ayun. Itong case ni Jay Ruiz. Sige po. Yung, di ba, ang lumalabas pala, mga more than 200 million ang nakuha niyang kontrata sa gobyerno. 1 month bago siya na hirang bilang hepe ng Presidential Communications Office. Oh. Okay. Eto, ang hindi maintindihan. Okay, unang-una, noong lumabas yon at nakakuha yung politico.com, isang website, ng impormasyon gayon na meron nga siyang kontrata sa gobyerno, yung Digital 8 Inc. Oh, okay. Okay, etong una nilang sinabi. Si Ginoong Ruiz ay representative lang bilang siya ay sales manager ng Digital 8. Okay. Teka muna, may kontrata ka, 200 million. Ang pare-represent mo sa kontrata ay sales manager.
ang sales manager ng media, ito na, nandito tayo, di ba? Apo. Media tong Aliw, man of the board. 200 million. Ngayon, kung bibili ng aircon, worth 20,000 sa department store, nasira yung aircon ng kwarto ko, ng newsroom, bumili ka aircon, siguro utusan mo yung isang tao ron. Ayun. Sa procurement, di ba? May procurement ang bawat malalaking opisina. Yun, Opo. pwede siguro, 20 mil. 200 million ang representative mo, empleyado, hindi officer. Oh, yun ang number one sinasabi nila. Magulo, bakit siya? Ba't hindi yung presidente? By the way, sino bang presidente niyang kumpanyang yan? Ba't ayaw niyong ilabas yung details? Sino ba bang opisyal niyan? Kung ikaw ang lumabas sa signing, ikaw ang nag-represent sa negotiation, ikaw ang hepe, ikaw ang head niyan. Opo. Oh, di ba? Common sense eh. Saan ka nakakita ng 200 million contract? Sales manager. Kaya ito, pangalawa. Sabi ni Yusek Castro, hindi, magdadivest yan. Magdadivest ng interest yang si J. Ruiz, si Secretary Ruiz. Ha? Magdadivest yan. O, pagkatapos, sasabihin, pagkatapos magsalita ni Castro, hindi, there is nothing to divest. Wala akong interest dyan. Empleyado lang ako. Hindi, ano pa talaga? Ayan. Oh, Naloko na. meron ka bang idadivest o wala kang idadivest? Haller. Number 3, bakit napikon si Ruiz? Sa halip na sagutin niya, wala akong interest yan. Eto, mga dokumento sa SEC. Tignan nyo yung general information sheet. Walang J. Ruiz yan. Ano bang pangalan ni J. Ruiz? Yung tunay. Hindi naman Hindi J. ko po alam eh. Walang J. Ruiz dyan. Walang pangalan ko dyan. Oo. I have nothing to divest. Oh. Di ba nakalagay doon sa kontrata, may resolution ng Board of Directors na siya ang representative. In what capacity? Sales manager ba talaga? Tingnan natin, ba't ayaw ilabas? Instead of addressing the issue directly, kung bakit siya ay sa kanya nakapangalan yung kontrata on behalf of Digital 8. Ang sabi niya, ay dapat yung social media i-regulate. Masyadong wild west na yan, etc. etc. Oh. Hindi, dapat may regulation. Ang movies regulated, ang TV regulated. Bakit ang social media hindi? Kaya nga social media eh. Kahit sino. Ang social media is the voice of the people amplified dito sa ganitong mga platforms. Ngayon, kung may mali, sabi mo, misleading, nasira ang reputasyon mo, demanda mo yung politico.com. O patunayan mo sa korte na paninirang po rito, hindi totoo. Ayun. Yan ang problema. Hindi ba niya alam yung doctrine ng prior restraint? Alam mo, kaya nanghihinayang ako kay Trixie Cruz Angeles dyan eh, na nawala dyan eh. At least abogado yun, alam niya yung limits. Hindi po ganyan yun. Correct. Hindi tuwing nakikriticize ka eh, Nagagalit regulate mo. Eto, last na to ha. Yan ay lumabas na may kontrata ka sa gobyerno at ikaw ay miyembro ng gabinete ngayon. Oh. Di ba, pinag-uupakan nyo yung kliyente ko, si Juan Dateo. 60 million. Nag-advertise daw sa programa ng mga kapatid niya. 60 million. She had the decency to resign. Ano ngayon? Ayan na, lumabas na Galing pala. yung kumpanya na ikaw ay bahagi. Empleyado, representative, kaya bahagi ka. Bahagi ka. Ikaw with a government entity, IBC, ay may kontrata na 200 million. Ano ngayon? Hindi na effective. Ang laki. Sira ka na agad. Ikaw nang bahala kung effective ka pa para matulungan yung presidente o hindi ka na effective dyan. O kung effective pa kayo dalawa ni Atty. Castro dyan. Pero wag again, nananawagan ako sa dalawa to, please, wag kayo mag-resign. Kasi masaya pag nandiyan kayo ha. Marami kami nagagawa. Sana maratili kayo dyan hanggang 2028 para Uy, yeba!